Pasukan na sa Lunes, pero ang ilang eskwelahan lubog pa rin sa baha at ginagamit pa rin evacuation center. Ayon sa Department of Education, mahigit 700 eskwelahan ang hindi makakasabay sa pagbabalik eskwela sa Lunes. Narito ang aking report. Pasukan na sa mga public school sa Lunes, pero ang 8 classroom ng Malinta Elementary School sa Valenzuela okupado pa ng 150 evacuees. Sa kabila nito, tuloy ang pagpipintura at paglilinis bilang paghahanda sa school opening. Ang Anolid Elementary School sa Mangaldan, Pangasinan, lubog pa rin sa baha. Excited po ako na pumasok kasi may gamit na ako sa school. Nangangamba tuloy ang ilang magulang na papasukin ang kanilang anak. Maapektuhan yung mga bata. Ayaw niyo rin pumasok? Ayaw ko din kasi baka magkasakit yung anak ko. Sa initial assessment ng DepEd, aabot na sa 630 million pesos ang halaga ng pinsala sa mga paaralan. Sa kabuuan, 738 na eskwelahan sa 4 na rehiyon ang hindi makakapagbukas ng klase sa Lunes dahil binaha o kaya'y ginamit pang evacuation center. Gusto natin makabalik talaga sa July 29, no? Pero talaga, yung iba hindi talaga kakayanin. On the whole, so far, ang report sa amin is ang severely damaged talaga yung NCR, yung Region 4A, Calabarzon, tsaka yung, well, it seems Region 3 din. Ang Malabon LGU, iuurong sa July 31 ang pagbubukas ng klase lalo't hindi raw bababa sa 30 paaralan nila ang naapektuhan. Sa August 5 naman, magsisimula ang klase sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa Marikina City. Giit ng Pangulo, dapat matuloy ang pagbubukas ng klase sa Lunes, basta kaya. Pero pinauubayan niya sa lokal na pamahalaan at sa mga mismong paaralan ang huling pasya. Gawin na lahat. Buksan yung ang pagpasok, gawin nyo hanggat maaari kung kaya nyo buksan. So yung may kaya, sana pumasok na sila. Because the learning loss is very real. And yun nga, number 1, isa tayo sa pinakamaraming namimiss na klase sa buong mundo. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.